Nasa pingit ba tayo ng panibagong pandemya? Ito ay isang lehitimong tanong na kailangang itanong. Ibig kong sabihin, lahat tayo ay nakaranas ng pandemya noong 2020 at alam nyo kung gaano kalupit hindi lamang ang mismong virus noong 2020 kundi pati na rin ang lahat ng epekto ng paraan kung paano ito hinarap. Sa maraming paraan, masasabi kong ito ay ganap na hindi nasolusyonan ng tama at ang mga tao ay nagsisimulang mag-isip na ang dinaanan natin noong 2020 ay isang patikim lamang. Isang paraan para masubok ng mga nasa kapangyarihan kung gaano kalayo nila maipush ang publiko para gawin ang gusto nilang ipagawa sa ngalan ng kaligtasan ng publiko. Well, ang World Health Organization ay naglabas ng pahayag na nagsasabing posibleng nasa dulo na tayo ng panibagong pandemya. At ngayon ang sakit na ito ay tinatawag na monkeypox. Manatili hanggang sa dulo dahil gusto kong ibahagi sa inyo una, ang nakabahalang pahayag na inilabas ng World Health Organization at pangalawa, ang ilang bagay tungkol sa monkeypox na ayaw ipaalam sa inyo ng mainstream media at ginagawa ang lahat upang palabasin ito bilang maling impormasyon. At pangalawa, ang ilang bagay tungkol sa monkeypox na ayaw ipaalam sa inyo ng mainstream media at ginagawa ang lahat upang palabasin ito bilang maling impormasyon. Kung bakit hindi na ninyo dapat pagkatiwalaan sila kapag sinabi nila ang mga ganitong bagay. At gusto kong ikonekta ito sa inyo kung bakit dapat tayong maging mapanuri, lalo na't sinabi ni Dr. Fauci na mali siya, o sa maraming salita, mali siya sa paraan ng paghawak sa unang pandemya. Kaya't pakinggan natin kung ano ang sasabihin ng taong ito mula sa World Health Organization tungkol sa bagong pagsiklab na ito. Ngayon, ang Emergency Committee ay nagtipon at pinayuhan na sa kanilang pananaw ang sitwasyon ay isang pampublikong emergency na may international na kahalagahan. Ang pagkakatuklas at mabilis na pagkalat ng isang bagong clade ng MPO sa silangang DRC, ang pagkakatuklas nito sa mga kalapit na bansa na hindi nakakapag-ulat ng MPO at ang potensyal na pagkalat nito sa loob ng Africa at sa labas nito ay labis na nakakabahala. Bilang karagdagan sa iba pang mga pagsiklab ng ibang mga clade ng MPO sa iba pang bahagi ng Africa, malinaw na kailangan ng isang coordinated international response upang mapigilan ang mga pagsiklab na ito at maligtas ang mga buhay. Kritikal o mahalaga na mayroong international na kolaborasyon upang mapigilan ang mga pangyayaring ito. Ang paggamit ng ganitong salita ay agad na nagdudulot sa akin ng pagkakabahala at ibabahagi ko sa inyo kung bakit sa madaling panahon. Ngayon ayaw kong maliitin kung gaano kaseryoso ang monkeypox. Narito ang ilang mga larawan ng kung ano ang ginagawa ng monkeypox sa katawan ng isang tao. Makikita nyo ang mga bukol, makikita nyo ang lahat. Imagine kung gaano ito kasakit at kakilakilabot. Hindi ko ma-imagine ang buhay na may ganito. Kaya't ayaw kong maliitin ang realidad na apektado nito ang mga tao at maaring makaapekto ito sa mas maraming tao. Ngunit ang dahilan kung bakit ako nag-aalala sa salitang iyon ay dahil iyon ang uri ng salitang nagtutulak sa atin sa isang sitwasyon kung saan ang mga independenteng bansa ay nawawalan ng pambansang soberanya upang gumawa ng mga desisyon ayon sa kanilang iniisip na makatwiran. Kapag tinitingnan mo kung paano hinarap ng iba't ibang bansa ang pandemya ng 2020, kahanga-hanga na ang mga bansa ay piniling gawin ang mga bagay sa kanilang sariling paraan at hindi lang sumabay sa international narrative na lahat ay kailangan magmask, lahat ay kailangan maging anim na talampakan ang layo sa isa't isa. Mga bansa tulad ng Sweden, halimbawa, na hindi sumunod sa buong narrative na iyon, sila ang may pinakamaliit na bilang ng mga taong nagdusa mula sa pandemya noong taon na iyon. Ngunit kapag nakita mo ang isang coordinated global effort, para sa akin, nangangahulugan iyon na may pagkakahanay sa global anti-crisis system na sinusubukang kontrolin ang buong mundo. At sa tingin nyo ay tila kaibangan ito. Gusto kong ibahagi ito sa inyo ngayon. Kilala ba ninyo ang World Economic Forum? Nabanggit ko na ang World Economic Forum ng maraming beses sa ating channel. Ang World Economic Forum, una sa lahat, ay ganap na nakikipagtulungan sa World Health Organization at ang World Economic Forum ay talagang sinusubukan na kunin ang kontrol sa buhay ng mga individual at ang mga taong nagsabi hindi kayo magkakaroon ng anumang pag-aari at magiging masaya kayo. Ito rin ang mga taong sinusubukang alisin tayo sa mga basic na pagkain. Alam nyo na, karne, gulay, prutas at sinusubukan nilang ilipat tayo sa pagkain ng insekto.
Pakinggan ninyo kung ano ang sinasabi nila. Bakit kailangan nating bigyan ng tamang papel ang mga insekto sa ating food system? Sinusubukan nilang gawing mainstream ang ideya na ang pagkain ng insekto ay magiging normal para sa mga tao. Ito rin ang mga taong nagsasabi na darating ang panahon na ang AI ay magsusulat ng bagong religious scripture para maalis na ang lahat ng iba pang mga scripture na may mga pagkakamali at mga kontradiksyon. Sinusubukan nilang ilagay ang isang sistemang gawa ng tao na maging global na relihiyon na dapat sundin ng lahat. Ito mismo ang sinasabi ng pahayag tungkol sa pagdating ng Antikristo, ang beast system na ito. At kapag ang World Health Organization ay naglabas ng mga pahayag tulad nito, sa totoo lang, ang binabanggit ng banal na espiritu ay hindi ko kaagad matanggap ang mga bagay na ito kapag naririnig ko sila. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang mabilis na kwento tungkol sa kung paano nagsalita ang banal na espiritu sa akin noong pandemya. Pero bago ko gawin yun, gusto kong malaman ninyo kung nasa sitwasyon kayo, kung saan iniisip ninyo, paano natin mapipigilan ang mga taong ito, ang mga globalistang ito, ang mga elitistang ito na may hawak ng lahat, mula sa pharmaceutical industry hanggang sa military-industrial complex. At ngayon ay inaagawan na tayo ng pagkain at mga bagay na binibili natin buwan-buwan. Narito ang gusto kong sabihin sa inyo. May paraan na kaya nating laban ng mga bagay na ito, at ito ay sa paraan ng ating pamimili. Maaari tayong bumoto para sa kinabukasan, para sa mga pinahahalagahan nating mga bagay sa pamagitan ng ating binibili bawat buwan. At nais kong sabihin na kailangan natin ng ating Panginoong Diyos na tayo magkaroon ng buong pananampalataya sa Kanya na ibibigay niya ang lahat ng ating mga pangangailangan, anuman ang mangyari. Bilang isang tao na gumagawa ng content para mabuhay, na nakakaintindi kung paano gumagana ang mga titles at thumbnails, kung paano nagkakasama-sama ang lahat ng mga ito upang magdulot ng tiyak na emosyon, at ang sinasabi sa akin ng banal na espiritu na tayo ay nasa huling kapanahunan na. Kahit nasa sitwasyon ng monkeypox, narito ang kawili-wili. Sumiklab ang monkeypox sa Estados Unidos sa tingin ko noong nakaraang taon o ilang taon nang nakakalipas, at pinipigilan nila ang mga ulat ng balita tungkol dito dahil lumabas na ang pagpapakalat ng monkeypox ay talagang kumalat ng malaki dahil sa LGBT community at marami sa mga orgy parties at orgy festivals na nangyayari sa California. Ang dahilan nito, ngayon mula noon, kung hahanapin mo ito ngayon, sasabihin nila na lahat ng iyon ay fake news. Sino mang nagsasabing ang monkeypox ay kaugnay ng ganitong uri ng gawain at pamumuhay ay fake news, misinformation na nakakasakit sa community na iyon. Pero tignan ninyo ito, ito'y nasa NIH website, sa nih.gov tungkol sa monkeypox at sex. Ang mga sexual orientations at encounters ay ang pangunahing salik na dapat isaalang-alang. Tingnan ninyo ang mga resulta sa pag-aaral na ito. Ayon sa mga available na dokumento, nakita na mayroong karaniwang dalawang paraan ng pagkalat ng monkeypox. Gayunpaman, ang LGBTQ at MSM communities ay labis na apektado ng monkeypox o MPOX infection. Maraming pag-aaral ang nakatuon lamang sa sexual orientation ng mga biktima. Ayon sa isang pag-aaral, mayroong 5,479 laboratory confirmed cases ng MPO kung saan ang karamihan ng mga kaso ay sa mga lalaki na may sex sa kapwa lalaki at iniulat na may kamakailang sexual activity sa isa o higit pang mga partner. Bakit ko ito nasasabi? Sinasabi ko ito dahil kahit nasa transmission ng sakit na ito, hindi binibigay ng media ang malinaw na larawan sa inyo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa inyo. Parang sa anumang iba pang relasyon kung saan mayroon kang isang taong patuloy na nagsisinungaling sa iyo, nanlilinlang, nagbibigay sa iyo ng maling impormasyon, sinasabi sa iyo na ginagawa nila ang mga bagay na ito ngunit ginagawa rin ito sa iba. Sinasabi sa inyo na hindi nakikipag-usap sa ibang tao o telepono o nagte-text sa kanilang palihim at pagkatapos ay patuloy mong natuklasan na nagsisinungaling sila sa iyo. Hindi ba't aalis ka kaagad sa relasyong ito? Ngunit pagdating sa mainstream media, patuloy nilang niloloko tayo at patuloy tayong kumakagat sa pain. Patuloy natin tinatanggap ang ibinibigay nila sa atin at sinasabi, kalimutan na ang lahat ng pangbagay bago ako ang mali. Patuloy tayong niloloko at sila ay nagsasamantala sa ating insecurities dahil wala na tayong ibang matatakbuhan. Tinitingala natin ang mainstream media, tinitingala natin ang ibang mamalaking mga gobyerno at mga global entities na ito at sinasabi natin, okay itong mga tao na ito. Dapat may malasakit sila sa atin. Saan ba tayo pupunta?
Ngunit narito ang gusto kong sabihin sa inyo, gusto kong ipakita sa inyo ngayon na tayo ay nabubuhay na sa huling mga kapanahunan. Ang mga bagay na nakikita natin ngayon ay mga bagay na papunta sa pagkontrol ng lahat patungo sa nalalapit ng sistema ng Mark of the Beast. Ang aking panghihikayat sa inyo sa mga araw na ito ay kailangan natin magdesisyon kung sino ang ating pagkakatiwalaan. Hindi ko sinasabi na maglakad-lakad at hindi respetuhin ang mga tao. Hindi ko sinasabi na maglakad-lakad at magyabang. Ngunit ang sinasabi ko sa inyo ay ang ating pagtitiwala. Ngunit higit sa lahat, tiwala ba tayo sa World Economic Forum? Tiwala ba tayo sa mga desisyon ng ating leader? O ilalagay natin ang ating buong tiwala sa ating Panginoong Diyos lamang? Narito ang gusto kong sabihin sa inyo sa gitna ng sistemang Antikristo. Isang mundong gobyerno, isang mundong relihiyon, isang mundong currency na inahanda ang entablado ngayon. Hindi nyo kailangan malinlang ng alinman sa mga iyon. Narito ang pangako ng ating Panginoong Diyos sa unang 1-2 verse 27. Ngunit ang pagpapatid na tinanggap ninyo mula sa Kanya ay nananatili sa inyo at hindi nyo kailangan na may magturo sa inyo kundi ang parehong pagpapahatid na nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay, at ito'y totoo at hindi kasinungalingan, at kung paanong tinuruan kayo nito, kayo mananatili sa Kanya. Ipinangako ng Biblia na ang banal na Espiritu sa mananampalataya ang mag-aakay sa inyo sa lahat ng katotohanan. Hindi ninyo kailangang malinlang sa mga araw na ito. Ito ay magandang balita sa gitna ng lahat ng nangyayari sa ating mundo. Mayroon tayong magandang balita, ngunit kailangan natin panghawakan ang katotohanan ito, kaibigan. Kumuha ng impormasyon mula sa mundo, ngunit huwag hayaang ito ay mangibabaw sa sinasabi ng salita ng ating Panginoon Diyos. Kailangan natin maging taong nakaugat sa mga araw na ito sa salita ng ating Panginoon Diyos at sumunod lamang tayo sa sinasabi ng Biblia. Ang espiritu ng Diablo ay kinamumuhian ang gobyerno ng ating Panginoong Diyos, at nais kong makita natin ang katotohanan na nangyayari sa ating mundo ngayon. Ilagay ninyo ang inyong pag-asa sa ating Panginoong Diyos. At narito ang magandang balita. Pagdating sa mga pagsiklab, una sinabi ng ating Panginoong Hesus na magkakaroon ng pestilence at pagsiklab bago siya bumalik, na binabanggit sa Mateo 24. Makikita natin na malapit na, mga kaibigan, ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ngayon na ang tamang panahon na tayo manampalataya, na tayo bumalik sa mga simbahan po natin, na tayo manumbalik manalangin, manumbalik na magkaroon ng matinding paniniwala sa ating Panginoong Diyos, at atin nang iwanan ang mga makamundong mga bagay na nagpapalayo sa atin sa ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng mga takot at alalahanin na dulot ng mga pandemya at mga krisis na ating nararanasan sa mundo, lagi nating alalahanin ang mga salita ng ating Panginoong Diyos sa Mateo 24 verse 6. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga lingaw ng mga digmaan. Tingnan ninyo na huwag kayong mabagabag, sapagkat kinakailangan ang lahat ng mga bagay na ito, ngunit hindi pa ang wakas. Ang mga bagay na ito ay bahagi ng mga palatandaan ng nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Ngunit huwag tayong matakot o mag-alinlangan. Sa halip, ito ay isang paalala na dapat tayong magpatuloy na patibayan ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ay matapat sa kanyang mga pangako at ipinagkakaloob niya ang kapayapaan na lampas sa ating pangunawa. Filipos 4 verse 7. Sa halip na magtiwala sa mga tao o mga institusyon ng mundong ito, tayo patuloy na umasa sa ating Panginoong Diyos na siyang tunay na magliligtas sa atin. Ano man ang mangyayari, tayo ay tinatawag upang lumakad sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at maging liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa Diyos lamang natin dapat ilagak ang ating buong pagtitiwala, sapagkat siya lamang ang nagmamayari ng lahat ng kapangyarihan at kaluwalhatian. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po kami sa iyo ng may buong pagpapakumbaba. Sa gitna ng mga alalahanin at takot na dala ng mga balita at pangyayari sa aming paligid, hinihiling namin ang iyong gabay at kapayapaan. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong kami ay natutuksong magtiwala sa mga bagay na panandali ang lumilipas. Hiniling ko po ang iyong pong proteksyon at pagpapala para sa mga taong nanonood ng content na ito at para rin sa kanilang mga pamilya. Naway puspusin niyo po sila ng iyong pong banal na Espiritu upang maging matibay ang kanilang pananampalataya sa iyo sa kabila ng mga pagsubok na kailang kinakaharapan. Bigyan niyo po sila ng karunungan upang makita ang katotohanan at hindi magpalinlang sa mga maling impormasyon
Naway patuloy sila magtiwala sa iyong mga pangako at ipasa Diyos ang lahat ng kanilang mga alalahanin. Ama naming Panginoong Diyos, sa lahat ng bagay, Ikaw lamang ang aming sandigan at pag-asa. Naway pagpalain niyo po ang bawat isa ng kalakasan at kapayapaan na nagmumula po sa iyo lamang. Sa iyo po namin inilalagak ang aming mga buhay sapagkat Ikaw ang aming tanging tagapagligtas. Salamat po Panginoong Diyos sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ay masamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang content pala na ito ay handog sa inyo ng The Great Controversy, ang librong nakakaalam ng ating hinaharap at base sa aking experience. Lalo ko pang naintindihan ang ibig sabihin ng mga binabanggit sa Daniel at Revelation at paano mo mas maintindihan ang mga bagay na nangyayari sa sanlibutan at paano mo maihanda ang iyong sarili sa hinaharap. Ang Great Controversy ay hindi lamang isang libro kundi ito ay isang telescope upang mas maintindihan mo ang binabanggit ng Biblia at makita mo ang plano ng kaaway upang sirain tayo sa hinaharap at upang makita mo rin kung paano magtatagumpay ang ating Panginoong Diyos sa buhay natin sa hinaharap. Mula sa 4,900, ito ay nasa 799 na lamang at limited stocks lang talaga dahil pinag-aagawan ngayon ito sa merkado. Kaya kung interesado ka, ay click mo sa ibaba ang link para sa iyong order. Salamat kaibigan.